And then lumabas sa sunroof yung guy, nilabas yung dalawang baril. Nung binalita ko sa mga kasamahan ko, talagang naluluha ako habang nagkukwento. Dito ba ako mamamatay sa Amerika or makakauwi pa ba ako ng Pinas? Magandang araw po bilang at sa ating mga kababayan sa bansa. TikTok with Sir Amoyo. Sa araw nito mga kaibigan ay isa na naman pong special na personalidad ang ating makakakwentuhan. A very popular singer-actor, host, entrepreneur, book author by the way, at marami pang iba. Mga kaibigan, let's all welcome ang nag-iisang Mark Bautista. Thanks, Ita. Thank you for having me again. Second time sa TikTok. That time, pandemic time. Medyo stricto pa before. Oo, naka-face mask ka pa nun nag-face eh. mask pa. Oo, di ba? Natatakot pa akong lumabas. And that was like almost 4 years ago. 4 years na? Yes. Grabe. Na-mention din natin ang pandemic. Kumusta ka during that time? Like everyone else, talagang mahirap. Pero sa amin naman, dahil sa GMA, hindi rin kami pinabayaan. Nagkaroon pa rin kami ng work kahit nasa bahay kami. So medyo mahirap lang kasi yung variety show namin na All Out Sundays, pinabili kami ng green screen, kailangan kami ng marunong mag-set up ng camera, ng ilaw, mag-record ng boses namin. Mahirap mo, Actually, parang ang sarap din na challenge ka talaga na matuto, magsumikap talaga na makaproduce ka ng something out of nothing. Parang ganun, especially during those hard times. Alam mo, during the pandemic, maraming mga hidden talents ang Totoo naglabasan. rin. Actually, yung brother ko, tita, dun siya nag-start yung negosyo niya na bakery or something, parang mga breads, dahil din sa pandemic. Online ang order, Online. di ba? Oo. Tapos online Hanggang din. ngayon, hanggang ngayon, tinuloy-tuloy na niya. Nagamit Kaya niya. kami may restaurant sa Cagayan de Oro. Mark, you have an upcoming concert. Yes, ang last concert ko, tita, na solo was I think 2006. No, 14 or 15. So mga 9 years ago. And ito ngayon, pagbabalik, entablado sa concert stage, itong Mark My Dreams na concert. Why Kasi the title? Well, kasi 20 years na ako, tita. Ito yung celebration ko ng Actually, anniversary. 21st year mo this So, year. 21st kasi hindi ako nakapag-celebrate last year. Ngayon lang ako nagka-budget. Mark My Dreams. Actually, ang dami naming title na naisip. Umabot pa kami sa Beyond 20. Pero nag-end kami sa Mark My Dreams. Dahil, after 20 years, naisip ko rin na ano pa bang bago kong mga pangarap sa buhay? Ano pa bang gusto kong gawin after 20 years? Looking back, after 20 years, ano ba yung mga pangarap na natupad? Pangarap na tutuparin at mga bagong pangarap for the future? Ano-ano ang mga ito? Well, marami akong pangarap na mga natupad na rin, tita. Unang-una, naging komportable rin yung pamilya ko. Yun naman talaga yung una kong pangarap noon. And yung magkaroon ng album, lahat, mga concerts and all that. Movie, title role. Lastic Man. Madaming pangarap, even the unexpected ones, mga blessings na inisip ko, ito pala yung pangarap din ng halos karamihan, especially sa theater world. Yung nagkaroon ka ng stint abroad, hindi ko naman siya talaga na, hindi ko na-expect na umabot sa akin. Wala sa bucket list mo. Yes, Oo. na hindi ko pinangarap siya talaga, sa totoo lang. But, you know, si God may ibang-ibang paraan talaga para i-surprise ka. And na-realize ko na ito pala yung mga pangarap na hindi mo alam, pero ito pala yung nakaplano sa'yo. Dream big. Dream big. But you have to And, work hard for it. Yes, of course. And marami yung mga gusto ko pang pangarap or mga bagong pangarap ngayon. Siyempre, ngayon, pangarap mo naman na mag-collab with other artists, na hindi lang sa TV, kahit sa labas, mga independent na artists. Yun, banggit ko to sa press ko nga, na-miss ko rin ang pag-arte sa pelikula. Siguro ngayon kasi, na-realize ko ang importance ng film. Kasi nung una kong film, tita, na Lastic Man, parang akong naglalaro lang, parang bata lang. Yes. Ngayon, feeling ko na parang... Kasi bata ka pa rin bata naman pa, noon. parang lang kami naglalaro, hindi ko man lang naisip na parang hanggang ngayon pala, forever nandyan yung film mo talagang papanoorin. Kung i-search nila, lalabas. Lalo na superhero yung ginampanan mo. So kung talagang hindi mo siya seryosohin, talagang... Ngayon kasi pinapanood ko, sabi ko, ba't itong mga pinaggagawa ko before? Hindi ko man lang, para lang talaga naglalaro eh. Tapos ngayon na-realize ko na ang movie, para rin yung is an art.
really Yes, an art. it is. Marami kang pwedeng ma-inspire or pwedeng maging malaking message yun for a lot of people. Pwede siya mag-represent ng something para sa mga karamihan. Kaya kailangan mong gampanan yung role mo ng tama, ng magaling. And dream ko rin syempre na parang ano kayong feeling magka-award ka or acting award. And of course, dun sa loob ng 21 years, can you name at least siguro 10 sa events Na na memorable or- memorable sa'yo? First, syempre yung first kong teleserye with ABS-CBN. From that teleserye namin ni Sarah. Ito yung Sarah? Yeah, Oo. the Teen Princess. The Yung Teen pinakauna Princess. ko talaga Oo. with Sarah and with ABS. Yun yung nagbukas sa amin ng doors to a lot of opportunities, especially concerts abroad. Nakilala kami sa TFC. Yun. Pangalawa yung Lasting Man kasi hindi ko iniisip na magkaroon ako ng title At role. magbibida ka. Na Oo. magbibida ka sa Oo. isang pelikula na superhero You're right. na pangarap ng bawat kabataan. Third, nung nagkaroon ako ng album, karoon ng Gold Record Award, nag-number 1 yung song mo sa I Need mga You. radyo, I Need You. Of course, yung pagkakapanalo mo as first runner-up. Huwag mong kalimutan Iniisip yun. ko kasi yun dapat yung una, pero Okay. hindi ko alam kung To me, part siya that's number ng 1. 20. Pero yeah, of course, hindi ko makakalimutan yung Star for Night. 2003. 2003, dahil kay Miss Reg, sumali ako. Kasi hindi nga ako sumasali ng contest na tayo kasi Bakit mahihain. anong kinalaman ni Regine Velasquez? Regine, isa sa nag-convince talaga sa akin, aside sa friend kong nakapanood ng ad sa IBC 13, naka-decide ako na sumali dahil ang host si Regine Velasquez. Kasi I syempre, see. idol ko siya. Okay. Yung feeling ko that time, ang alam ko lang is GMA or ABS. ABS-CBN, oh. Well, TV5. TV5 din. Right. Pero yung IBC 13, hindi ko talaga pa masyadong pinapanood. Oo. So, for a singing competition na nasa isang hindi talaga mainstream na, or I don't know, It was. hindi ko It used to be pinapanood. For one, O number yung- 2, before. So Oo. sabi ko, hindi ako masyadong enganyong sumali. Pero nung nalaman ko si Regine yung host talaga, sabi ko, ay, legit to na singing contest. Sabi ko gano'n. Sasali ako, whatever happens. Gusto ko rin that time na makatulong din sa pamilya ko. Yung Star for a Night. Panglima, masasabi ko, nung nag-regular kami as champion sa ASAP, yun yung time na na-invade namin ang television, ang musical variety. Basta yun yung time na parang feeling ko masaya na Ikaw, si Sarah, si Eric Santos, Christian Bautista. Rachel, Rachel Shireen, Ango. tapos sila Frenchie, sila Chris. I think isa yun sa mga malaking moments sa amin. Pang-anim siguro yung pumasok na ako ng teatro, 2014 ba? International ka agad. Well, nag-local unang ka? teatro ko is yung CCP. Okay. Si Direk Odi yung nag-convince Hemora. sa akin, Hemora. Okay. Di ko talaga, kasi never pa ako nag-musical, ever. Pero siya yung nag-convince sa akin na, Mark, kaya mo to, ganyan, ganyan. Kasi ginawa niya to with Regine before. Tapos, na-convince niya ako kasi, okay, una, CCP. Pangalawa, solid na yung material, Noli Me Tangere. And then, nagawa na to sa CCP before with Regine and Direk Odi. So, ginawa ko siya. So, yun yung pinaka-first na musical ko. And then, nasundan naman ng Atlantis na production, yung Full Monty. Then, yung sa London, dita, yun yung masasabi ko na biggest break, achievement ko as an artist. 2014 na nakatungtong ako sa London and West End. And sa National Theatre ng London. Kasi ang alam ko parang ilan lang yung Pinoy na nakapag-perform doon, si Sir Junix Inocencio and Sheila Francisco. So far sila yung alam kong talagang nakapag-perform na doon. Yun talaga yung biggest break sa akin, especially sa theater. And nasundan nung sa Seattle, Washington. 2017. Babalikan ko lang yung dun sa 2017 sa Shuttle. This is off-Broadway, right? A rephrase ng Here Lies Love. na ginawa mo sa London. There was a time na nalagay ang buhay mo sa bingit ng kamatayan. Can you tell us about this? Memorable yung sa Seattle, Washington kasi nga dahil dun sa shootout na nangyari sa akin. And isa yun sa feeling ko pivotal moment for me. Scariest at the same time. Kasi feeling ko parang that was my last day sa Earth. Parang gano'n. It was scary talaga dita. But, you know, God has other plans. Can you give us a little detail? Bakit ka napunta sa ganong sitwasyon, ganong lokasyon? No, from break Oh. namin yon from the show. Parang ano namin day off. Tapos in-invite kami sa isang Filipino community to perform, parang fundraising. So pumunta kami sa isang area sa Seattle na apparently hindi pala siya ganun ka-safe. Papunta ako ng venue. Kasama ko yung nanay ng kasamahan ko. And another one, parang pamangkin ba niya, something ganun dita. Nag-Uber kami. Sa harap namin may huminto na kotse. And then lumabas sa sunroof yung guy. Nilabas yung dalawang baril talaga niya. So kami nasa harap niya. So pinapanood namin siya parang ganyan ang kalapit sa ilaw. Nag-gloomy yung dating ng paligid ko. Parang ganun na parang shucks, nanlamig ako. Nag-slide down ako dito sa parang floor. apartment. Hoping na hindi tamaan. Tapos nagpaulan siya ng baril. So nung tago na ako, mga 10 seconds. Yung 10 seconds matagal yun dito. Talagang terrifying
flying, marinig mo yung lutong ng bullet. So yung kasama ko, nagdadasal lang siya talaga. Matanda na siya, mga 60 or 70 na siya. Tapos, nagpa-on lang siya 10 seconds, tapos umalis. So ako nakapikit, kasama ko pala nakapikit din. So nung wala nang tunog ng barel, dumilat ako, chinek ko kung Sa buhay harapan pa ba niya. ako. Oo. Alam mo yung gano'n? Thank God, talagang na-survive namin yun. Shock kami lahat talaga. Hindi namin alam kung anong nangyari. So bumaba kami sa kotse. Yung kotse namin mga butas talaga dito. Tapos Wow. binuksan yung hood, may mga bullet na nasa Wow. loob. Siguro nag-bounce, I don't know, yung we are so blessed and lucky na na-survive namin yun. Nung binalita ko sa mga kasamahan ko, talagang naluluha ako habang nagkukwento. Ganun pala yung feeling. Lalabas lahat ng emosyon mo pag kinukwento mo na lahat. Akala mo talaga na parang last na to talaga. Dito ba ako mamamatay sa Amerika or makakauwi pa ba ako ng Pinas or something. Ganun. Wala, ang dami nang pumapasok sa isip mo. And considering na nasa harapan kayo, pwede kayong maging target talaga eh. O, pwede Kasi kayong maging target. natamaan talaga yung kotse. Tita, Oo. makita mo yung butas ng kotse. Oo. Tapos yung may bullet sa loob. So talagang sabi ko, ay talagang sinave kami ni Lord. Sinave kami. Hindi nyo pa oras. May Grabe ibang yun. plano pa But, si Lord sa inyo. Kaya naisip ko talagang anything can happen sa buhay. Pwede kang any minute mawala or pwede kang makasurvive ng isang accident or something. Kaya just treasure every moment. Maayos mo namang nagawa yung role mo. That was before or after? Kasi may show pa kami Yeah. the May next remaining day. ano pa kayo. Parang Oo. gitna yata ng run namin. Hindi ka na-affectuhan? Medyo nataranta rin yung theater. Kasi na-news ako, na-news kami. Tapos natakot sila na baka susundan kami sa teatro. Siguro dahil in-interview kami. So, medyo nagkaroon ng tension lang sa teatro for a while. May isa akong kasama na hindi talaga siya pumasok. Sa Hindi siya takot? pumasok. Sa sobrang oo. takot? Oo. Hindi siya pumasok. Thank God na okay naman lahat. Natapos nyo rin. Mm. What happened to the guy? Ang alam ko, hindi siya talaga nahuli. Kasi Marurot ka agad ng takbo, di ba? may ganun daw talaga Oo. sa Trigger area na happy yun. lang, di ba? Yeah. Parang May mga random na mga taong bigla na lang gagawa ng ganung. after that incident, ano ang realization? Oh yeah. Oo. Madami. That's why isa yun sa reason na parang sabi ko, no, I have to really live my life and enjoy my life. Be true to myself and all that. And be kind to So people. na-enjoy. Yeah. Yes. Ang isa pa na dapat kasama doon sa top 10 mo, when you came out Yeah, isa yun, with, tita. with the book, 2018, I Mark. think isa yun sa remarkable din sa akin. Yeah. Kasi hindi ko rin talaga alam anong mangyayari. Basta nilabas ko lang yung book. And may mga unexpected na mga after that book na parang mga mangyayari din na hindi mo naman in-expect na yun yung maging outcome. But I think yun yung isa sa mga best decision na ginawa ko sa buhay. What made you decide to come out with that book? Well, isa yun, nung nasa Seattle ako, halo-halo na yun, tita, eh. Yung pangyayari sa akin sa Seattle, mga realizations, and dahil nagkaroon ako ng time dun na mag-isa lang talaga, and I've come to know myself more during that time, and I was surrounded with really good people and real people na talagang masasabi ko na, ito pala dapat ang buhay talaga. Pero did you entertain your thought na pwedeng magkaroon ito ng good and bad repercussion? Well, I was ready na that time na parang kung ano man mangyari, I'm good na. Pero aminin mo, may mga kaibigan kang nawala, Hindi naman nawala in a sense na umiwas lang. actually, kasi parang nabanggit ko before na parang may mga dumistansya or may mga... But I think, naintindihan ko kung bakit parang naggulat din sila. But now, yung mga friends na yon are still my friends now. Alam mo Hindi kasi, siya totally na talagang umiwas or kasi pag something. kaibigan yun through Yeah, thick and yeah. thin, di ba? Hindi Yeah. pwedeng kaibigan ka lang pag, Yeah. Pero kahit papano, may takot din Yeah, sa part of course. mo. Kasi pwedeng Kasi maapektuhan ang nasa career mo. showbiz ako eh. Yes, right. And apektuhan. But I was really prepared for it. Anong mga nabago since that book came out? Well, personally, you have this freedom na hindi mo Very ma-explain. liberating. Yeah, totoo yun. Ngayon, ang dami kong nagagawa na hindi ko nagagawa before. Dahil controlled masyado before. Now, ang sarap ng feeling lang. Even pag kausapin mo yung mga friends ko na parang wala nang pretensions. Tsaka, pwede na mag-joke-joke ng kahit na ano. Ang sarap. Yes. ang At sarap. tinanggap ka. Yeah. Ang importante sa lahat, Yeah. tinanggap ka. Super, Oo. super, Oo. I really appreciate Ako the saludo ako people. sa iyo noon. Saludo ako doon, di The ba? people na talagang happy for me and they appreciate it. Gusto ko makuha yung reaction ng parents mo when that came out. Ooh. Because you did not open up to them, right? Yun lang yung maganda sa parents ko. Papa ko kalmado lang. Ginagawa pa niyang regalo yung libro ko pa sa mga Oh, talaga. relatives namin or Oo, mga oo. friends niya. Si mama naman yung talagang kinausap ako ng maayos. Never namin pinag-uusapan yung mga ganyang bagay. But siya yung talagang okay lang yan. Yung mga Love kapatid you. mo? Mga kapatid ko,
really cool about it, especially my brother. They're so happy. Ngayon, parang wala lang. A few years ago, the first time I had you interviewed, biniro kita noon eh. Gusto ko, Mark, sa next interview natin, gusto May ko makita. tumatakbo na sa bahay. Kasi sa bahay mo ako Di mo in-interview nakakalimut. dito, di ba? O, di mo nakakalimutan. Hindi ko makakalimutan yan. Sabi mo parang, sa next natin na pag nag-meet tayo ulit or something, may nakikita ka na Tumatakbo-takbo. tumatakbo dito Oo, na oo. chikiting. Okay. Kasi hindi ka naman sarado doon sa idea na yun eh. Yeah. Diba? Very vocal ka naman about it. So, what's holding you right now? Feeling ko, tita, kailangan lang talaga ma-meet ko yung tao na yon na talagang ma-feel ko na sobrang komportable ako sa kanya. Na siya rin. Have you tried? Meron I naman. go on dates, tita, but hindi ko pa nahanap yung talagang super Yes. spark. Iba yung spark na spark. pakiramdam eh. Pero kahit paano may mga candidates. Meron. 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 Oh. 6 years after the book was out, maraming mga bagay ang nangyari sa'yo. Anong mga blessings na dumating sa'yo? I'm thankful na ang GMA talagang tinanggap nila ako ng Hindi sila bumitaw. yung kumupkup talaga sa akin. And until now, I really appreciate their kindness and their generosity. Nandyan sila, talagang hindi nila ako iniwan. Even ang theater community, naging refuge ko rin talaga yung teatro. Kasi after nun, ginawa ko yung isang musical, Apo musical. Yun yung first na project ko that time. I still do concerts abroad, Australia, last lang yung sa States. Yeah. Hindi ka naman nawawala ng trabaho. Yeah. Sunod-sunod Yes, pa awa rin. ng Diyos. Napakakitid naman ng utak ng ibang tao just because of Yeah. that. Kita, I'm happy, especially now, ang daming open na sa ganong diskusyon. Which is good. Yeah, Tingnan- ang dami ng platforms na yung boses ng community ay naririnig na talaga. Even sa TV or mga palabas ngayon, meron ng kailangan may gano'n na. Are you Kasi referring part to the na- LGBT Yeah, LGBTQ. Community? Na kailangan part na siya sa storya ng Yes. bawat isa. Nakakatuwa. Alam mo, hindi mo lang alam na marami kang tinulungan at marami pang na-encourage I hope after so, what you did. yeah. You know why? Kasi before takot, nandun yung fear. Rare din kasi yan sa Diba? showbiz ito eh. Diba? Diba? Especially Yung pag parang- nasa showbiz ka, Pag nasa katulad showbiz mo. ka, Yeah. talagang tabu yan. Pero ang tapang mo. Well, I don't know Oo. kung talagang binigyan lang ako ng lakas that time. Kasi kanya-kanya naman yan na experience. Siguro yung experience ko nagbigay sa akin ng lakas din to do that. It give them an inspiration to do Yeah. the same. Yun naman din Diba? yung isa sa mga Yeah. hope mo na may ma-inspire sa kwento mo or may matulungan ka sa kwento mo. I hope that in one way or another may naitulong ako. Will you allow yourself na gawin itong kwento, gawin itong anthology, drama anthology, halimbawa magpakailanman? I don't know. Hindi ko alam nila. Sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung anong pwedeng mangyari. The book is just out there. And May it did well, magka-interest. ha? It did well. Thank Oo. God kung magka-interest yung ibang tao na gusto pa nilang bigyan ng kwento, bigyan ng buhay ang libro, why not? Sa Diba? panahon ngayon, anything can happen, di ba? But you're open to it. I mean, yeah, but wala pa sa isip ko. Pero pwedeng mangyari. Pwedeng Kasi mangyari. yun na nga, Diba? yun na nga. Okay. Let's go to your future plans. Sabi mo nga, mark my dreams. Marami nang nagkatotoo sa mga pangarap mo, pero marami ka pang pangarap na gusto mo pang maabot. Ano-anong mga to? Gusto ko ulit ma-explore ulit yung acting. Gusto ko makatulong sa community namin sa Cagayan de Oro. Gusto ko magpatayo ng art center sa Cagayan de Oro, di ba? Kasi maraming taga Cagayan de Oro na mga artist na nagkaroon ng pangalan dito. Gusto ko silang i-gather lahat and magkaroon kami ng isang malaking event sa Cagayan de Oro. Kasi ngayon ko lang nalaman, ang dami. Like sila Maymay, si Right. Arthur Neri, Oo. TJ Monterde, right. Tia Wurtzbach, AGs. Sabi ko, sayang, gusto ko na parang ma-boost din yung city namin and ma-inspire yung mga youth, yung mga bata doon na pwede ka palang mangarap, That's pwede a ka nice palang concept. pwede ka palang maging inspirasyon ng lahat kahit saang sulok ka ng Pilipinas. Actually, nag-start ako gumawa na ako ng poster, gumawa na ako ng study, kinausap ko na yung mga mayor, mga ganun sa Cagayan. Pero for some reason, hindi pa lang talaga siya na, It's not easy to mount. availability Availability rin ng mga stars. schedules, Schedules. budget. But hopefully, yun yung dream Goal ko mo. talaga. Yes. So, Kasi before naman, titas, bata pa lang ako nang umpisa. Wala naman kaming ganun na you look up to someone from your hometown na nag-succeed or something, nagkaroon ng pangalan. Mas may inspire yung kabataan. go. Kasi ang Cagayan de Oro Oo. may International Convention Center. So Ganda. hindi pa siya Doon nyo gawin yun. na-launch ng talagang bongga. Sabi ko sa mayor na yun yung gagawin. Ako So, isa yun sa mga pangarap ko na hopefully matuloy. And yung art center talaga na Maganda yung konsepto mo. karoon ka ng training center doon. Tapos lahat ng artist mag-display ng mga, alam mo yun, meron din siyang studio. I suggest simulan mo muna ng first concert
concert mo. Yeah, And then from there, pick it up from there. pwede rin. Dahil kasi magandang konsepto mo eh. And I'm sure the Cagayanons will be very, very happy. Like ako in my case, Boy Abunda and I are from the same town, Borongan, Eastern Samar. As a Boronganon, I'm very, very proud Diba? of Iba yung Boy. feeling na I ganun am dito, very, no? very proud of Boy Abunda, the king of talk. So yan, iba yung pride na Yes, mafe-feel mo. yes, I am so, so, so proud. Sabihin mo nga muna, lalo na sa mayor nyo ngayon, yung konsepto mo na gusto mong matupad ito. Alam na nila eh. Mayor, kabalo na mo sa atong sabot sa una. May tagmadayon ng atong plano for Cagayan de Oro and for the talents na galing sa Cagayan de Oro. 2003, Star for a Night. You were first runner-up to Sara Geronimo. Anong pakiramdam na you did not get the grand prize? Alam mo, ganun ka ako ka-naive that time, Dita, na masaya na ako na umabot ako ng grand finals. Masaya na ako na nanalo ako sa weekly, monthly, nakatulong ako sa pamilya ko. Masaya na ako na nakatungtong ako sa isang malaking stage that time, yung Ultra, na parang concert yung dating. Yes. Overwhelming kasi yung time na yun for me. Kasi first time na nangyari sa akin na ang daming nangyayari. Kumbaga, showbiz talaga ang event. Parang ganon yung feeling ko. Kasi ang daming lalaking artista. That time, sila Sharon andon, Tito Boy, sila Regine sa finals namin. And wala, overwhelming siya that time. Hindi ko man lang naisip na ano ba yan, natalo ako or ano. Wala, na-celebrate, na-enjoy namin yung moment na yun. Napagod din kami. If I may, magkanong prize mo sa first runner-up? Second prize wala. Parang binigyan kami ng GC ng SM yata yun. Talaga? Yung weekly lang ang Worth meron kayong premyo? 25,000 ba? Paano mo natulungan yung parents mo? Yung weekly, nagkaroon ng 50,000. Sa monthly na panalo, 100,000. So malaki na yun. Alam mo, hindi ko makakalimutan. Yung experience mo in joining the contest, especially itong 2003. 2003, kasi nga tita, Walang-wala kayo nun sumakay eh. ako ng cargo ship talaga with my brother. Papuntang audition na, kasi natanggap ako for the second level na sa Manila na. Yun na nga yung wala kami pamasahe na airplane kasi mahal ng airplane. So yung mama ko yung may kakilalang kapitan. So 500 pesos lang talaga yung pamasahe. May pagkain ka na. 3 days ka or 2 nights sa barko na walang entertainment, wala lahat. Nasa double deck kayo sa labas ng barko. Fresh air. Iniisip mo lang talaga na umabot lang sa Manila. Pero hindi naman ako nagreklamo. Hindi ko naman na-feel na parang ang lungkot naman ito or kawawa naman kami. Walang ganun eh. Pero syempre, iba ang challenge pagdating mo naman sa Maynila. Alam mo, sa Kasi pier, ang from the iniisip mo pier. talaga is, Oo. paano ko ba ito ipapasa yung audition, yung kakantahin ko. Hindi ko pa pinapaalam yung family ko dito kasi ayoko na pag natalo ako, hindi pala ako matanggap. Sasabihin nila, yan, ba't pa kayo pumunta dito? Gumastos pa kayo or nasayang pa oras nyo. Parang ayaw kong may masabi. Gusto ko sabihin sa kanila na yung parang natanggap na ako. So may matutuluyan naman pala kayo Meron akong dito. mga lolo dito. Okay. So may mga Pero relatives hindi ka. nila alam na Okay. pumunta ako. Sinabi ko na lang yata nung andito na kami. Kasama ka na doon Kasi sa... yung mama ko parang binigyan kami ng number. O pag nandiyan na kayo sa Manila, kontakin nyo tong number na to. Lolo nyo yan. Ganyan. And sa awa ng Diyos, yung lolo namin, sobrang welcoming. Talagang kinupkup kami. 21 years later. Makikita nila sa concert, may mga videos akong ipakita. Especially yung maalaala mo kaya na ako rin yung gumanap. Yung story Yourself. talaga. Yourself. Yeah. Pinanood ko nga nung isang araw kasi first time ko siyang na-transfer from VHS to CD. Up to VHS pa at digital. that time, ha? So hindi ko siya talaga napanood, hindi ko siya, even yung mga videos ko nung high school na meron pala akong kumakanta, ganyan. First time ko nakita ulit na parang, shucks, ito pala yun. So mapapanood dito sa concert mo. Meron Wow. So in other words, yung Mark My Dreams ay kwento talaga ng buhay mo sa loob ng 21 Yeah. years. Kasi ang buhay ko, parang feeling ko, nag-umpisa sa pangarap or puno ng pangarap. Was Yeah. there a time na parang gusto mong gumibab? I think, yun nga yung sabi ko na parang hindi mo maiwasan na parang mapapaisip ka tita kung hanggang saan ka or hanggang saan bang kaya mo pang gawin or something. Kasi hindi mo naman talaga masasabi kung eto na ba yung tinatanggalan ba ako ni Lord dito or siya lang naman, si Lord lang naman yung makakaalam kung okay, hindi na kita ilalagay dyan. Dito ka na. Kahit anong pilit mo, kahit anong gawin mong plano talaga eh. May iba siyang May plano. iba talaga eh. Minsan kahit yun na lang yung talang wala ka ng effort, hindi mo na pinaplano, yun pa yung mas natutupad or yun yung nabibigay sa'yo. Magkakasama tayo sa US, di ba? Sa LA. Oo, Tito diba? Al. Kay Tito Al. The late Tito Al. The late Tito Al. Alcho, di ba? You, Christian Bautista, of course, Sara Champions. Geronimo, the champions. Ito yung the champions. And of course, Rachel Ango. Mm. Eric Santos. Doon sa grupo, dalawa na lang kayo ni Eric ang wala pang asawa. Hindi ba kayo nakakaramdam? Like in your case, nakakaramdam na, buti pa si Rachel Ann, may dalawa na. O si Sarah, may Mateo na. Si Christian, may,
Alam mo, kahit di mo nakikita sa mga kasamahan mo, pag nasa age ka na medyo, mafe-feel mo na dito na parang it's about time. Yes. Parang tatanda ka ba na wala ka ng kasama or ano ba? Parang ito na yun eh. Pero sobrang nakaka-happy na may kanya-kanya ng pamilya yung ibang champions. How about coming up with a concert na parang reunion nyo? Matagal na namin naisip yan, but Kayong lahat ng producers. feeling ko, why not? Pero naisip namin yan before. Pero inisip din namin, baka si Boss Vic ang mag-isip niyan. Kailangan i-gather lahat, nasa tamang moment, bawat isa, kasi hindi yan biglaan. Isang tawag lang yan ni Boss Vic. Oo. Diba? But si Boss Boss Vic Vic, Del Rosario. si Hi, Boss Boss Vic Vic. makakaalam yan Yes. at makaka-feel, makakaramdam. Yes. Ganda, kung di ba? Ito na yung time na mag-reunion concert ang Champions. Napakaganda konsepto, di ba? After all, that's been like 2004, Yeah. 2006, na bumalik pa nga kayo sa Amerika. Mm. That was the one in LA was the most successful concert you Malaki had. yung venue yan. Oo. Nagsimula kayo sa Alex Theater. Kaya hindi ko makakalimutan kasi nandun ako eh. Witness ako eh, di ba? Tita Aster yan. Lagi yan. Okay. Magugulat na lang kami, ba't andito si Tita Aster? Nasa US na kami. Sinusundan ba kami nito? Pati hanggang doon, di ba? Nagkakakitaan na lang tayo. Pero sana one of these days, no? Anong dapat i-expect ng audience sa Mark My Dreams concert? Unang-una, na-realize ko ngayon, ang dami ko palang guests sa show. Yes, go ahead. Siyempre, andyan si Jonah, si Katrina Velarde, Arthur Neri, si Rob Dania. Ito yung mga music, itong generation na to na na-appreciate yung music nila. Ito si Arthur, si Rob. The present. Yeah. Hopefully may champions na mag-a-appear. Why not? Hindi ko pa alam kung sino. Meron Sarah akong Geronimo gagawin kaya? na mga ginawa kong musical. Gagawin ko siya sa show, mga snippets lang. I think may taga-GMA na ikasama rin sa prod na yun. And of course, this is directed by Directed by GB San Pedro. And, Yung musical yeah, director? si Nico. and produced by Viva Live. Viva Live. Please. Sana po makanood kayo August 31 na sa Theater at Soler. Mark My Dreams. Sana po makanood kayo. For tickets, please visit ticketworld.com.ph or call Viva Live. Check out the Viva Live page sa Facebook and Instagram. Ayun, Viva Live. Napaka-special ni Sarah Geronimo sa'yo. Ba't wala siya? Bago ko naisip itong concert na ito, siya talaga yung unang pumasok ko na siya ang unang guest. But for some reason, meron na siyang nakaschedule na. Oh. I think Jensan ba siya that time? Baka makunan lang namin ng video. I don't know. We'll see. Pwede. At So, least ganun dapat na lang. she's a very important part. Very, very important. Oo, Ang dami diba? naming pinagsamahan. Siyempre, kasi pareho kami nag-umpisa sabay. Kung i-rewind ang buhay mo, Ayan na. anong gusto mong balikan doon? Parang pelikula to Alam mo yung kabataan ko, tita, na-realize ko na, looking back, yung childhood ko before, mas na-enjoy ko. Like, especially pag dumating yung papa ko from abroad, hindi ko siya masyadong, once a year lang siya bumibisita sa amin, pero hindi namin masyadong natitreasure kasi puro kami laro, ngayon ko na-realize na dapat pala, nung time na yon mas binigyan namin ng panahon. Pag nandyan yung papa namin, hindi kami naglalaro, hindi kami labas ng labas. Yun yung na-miss ko. Speaking of your papa, Mm-mm. I remember he passed on February 2020. Yeah. Before Before the lockdown. the lockdown, di ba? How did you take it? Paano brinake sa iyo yung balita? No, talagang Nakakalungkot ang mahirap balita. ita kasi although that time, grabe rin yung hirap ng papa ko. Ilang beses na namin siyang dinala sa ospital, labas-pasok siya sa ospital. That time, yung talagang di na niya kaya, nag-give up na siya talaga. Na-prepare kami in some way, but ang hirap din tanggapin pala pag ganun. Pag yung isa sa parents mo nawala. Si papa kasi yung talagang hindi naman lagi namin nakakasama before. Seaman siya, di ba? Seaman siya. Kaya ako nasasabi na I hope na nung kabataan namin mas marami kaming time with him. But hindi ako nagsisi na binuhos ko lahat ng resources ko, ng energy ko nung nagkasakit siya, yung nandito siya sa amin. Kasi nung nag-US tour ako, tita, sinasama ko siya talaga. So, hindi rin ako nagkulang. Sabi ko talagang nagpasalamat din ako na nung huminto na si Papa sa trabaho, na-enjoy niya rin yung time niya with me, with his family. Nung nagkasakit siya, naalagaan din namin siya. At ikaw nang umako ng responsibilidad. Yeah, siya. Kami lahat. Mama ko yung grabe kasi parang 24 hours siya nagbabantay sa akin. Talagang grabe. Saludo kami sa kanya. Kaya ngayon, si Mama Tita, kung anong gusto niya, go ma. Kasi alam namin yung hirap na pinagdaanan niya. Your message to your mom. Yeah, hindi ko naman umiyak. Na ngayon, mas vocal kami pag sinasabi namin, I love you, ma, ganun. And mas na-appreciate namin siya ngayon. Ma, just enjoy life. Ang dami niyang ginagawa ngayon, tita, na parang mga activities. So, hinahaya namin siya. Pag nagpapasalon niya lagi, go, salon ka ng salon. Just
be happy, and enjoy your moment, your time here. Mensahe mo sa mga kapatid mo. Pakabait kayo lagi at continue to be hardworking kasi sila lahat nagtatrabaho ngayon eh. And take care of mama. Ganun lang. Plug mo na rin yung inyong restaurant, coffee shop sa Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro po ang aming At saan ito matatagpuan? sa Indahag, Taguanaw, Hulak na cafe. Ayun. Sana bisitahin niyo yan. Maganda yung view namin dyan. Maganda, masarap din yung food. Wow. And of course, your message to everyone. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa akin hanggang ngayon for 21 years. Sana po hindi kayo magsawa at sana patuloy rin ako magbigay ng ligaya and entertainment sa inyo. Hanggang kaya ko pa at hanggang kaya pa ng boses ko. And of course, I wish you good luck sa iyong Thanks, Tita. paparating na concert. Thank you. August 31, malapit na, ilang araw na lang. Sa Theater at Soler, ayun, Mark My Dreams. For tickets sa Ticket World, bisitahin nyo lang ticketworld.com.ph or Viva Live sa Instagram and Facebook. Maraming Of course, salamat, for you. anak. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe. Dennis, of course, Roland, and Alvin. Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Place by Richie Ang, Asia Slashes, Sugar White by Sugar Mercado, Nesta Celia Salon for my hair and makeup, Gandang Rick Reyes, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpol Joy Furnitures. Maraming salamat Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetics Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care Center, Neola Nail and Spa, Manila Bulletin, Studio Manila, Tokyo Grill Tomas Morato, Mesa Tomas Morato, The Red Meat Shawarma. Maraming salamat sa And with that, maraming salamat mga kaibigan. At sa inyong patuloy na suporta sa TikTok with Aster Amoyo, huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Tuesdays and Fridays, 12 noon. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.